Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Atin na pong ipagpatuloy ang kwento ni Baphomet. Matapos ng hapunan at inuman ng mga hunters ay napagdesisyonan na nilang umuwi. Si Minwoo naman ay nanatili sa parke at napaupo habang tinititigan ang buwan. Biglang dumating si Hunter Reaper at nagkausap sila ng ilang sandali ni Minwoo, pero sa hindi inaasahan, bago umuwi si Hunter Reaper ay bigla niyang nilapitan at hinalikan si Minwoo. Natulala si Minwoo sa ginawa ni Reaper. Hindi niya maintindihan at wala siyang reaksyon dito. Umalis na si Reaper at iniwan si Minwoo na tulala at prinoproseso ang nangyari. Ito na ba ang simula ng relasyon ni Minwoo at Hunter Reaper? Umalis na rin si Minwoo pero hindi niya pa rin alam kung ano ang nangyari. Pero biglang may tumawag kay Minwoo. Ito ay si Hunter Chu. Tinanong siya ni Hunter Chu kung bakit namumula ang kanyang mukha. Wala lang daw ito, sagot ni Minwoo. Seryosong tinanong na ni Hunter Chu si Minwoo, ano daw ang kanyang goal bilang isang hunter? Ano ang nagtutulak sa kanya para maging isang hunter? Simple lang ang sagot ni Minwoo. Pakikipaglaban. Gusto niyang labanan ang pinakamalalakas at umangat kaysa sa kanila. Ito daw ang goal ni Hunter Baphomet. Napangiti lang si Hunter Chu at sinabi na masasayang ang talentong katulad niya kung papakawalan pa nila. Bigla siyang inalok siya ni Hunter Chu na sumali sa Sangwon Guild. Ano kaya ang magiging desisyon ni Minwoo sa alok ni Hunter Chu sa kanya? Sumunod na araw ay pinagpatuloy na ng doktor ang pagpunta sa mga orphanage. Siyempre kasama din si Minwoo na suot-suot ang Sweet Pink Angel na costume. Ayon sa doktor ay napakaganda sa pakiramdam makatulong sa mga bata. Tinanong niya si Minwoo kung ano naman ang kanyang nararamdaman. Sinabi ni Minwoo na hindi ito ang dahilan kung bakit sila nandito kaya turuan na daw siya ng buff skill. Sinabi ng doktor na simulan na nila. Matapos ang ilang sandali ay nagawa na ni Minwoo ang buff skill na itinuro ng doktor sa kanya. Nakakagulat daw ito ayon sa doktor. Nagawa niyang magawa ito sa loob lang ng 1 oras. Sa isip ng doktor, ito pala ang pakiramdam ng may tinuturuan. Sinabihan ng doktor si Minwoo na kapag nagpatuloy ito at ang pagtaas ng kanyang stats, matuturo niya din ang ibang skills. Pero biglang sinabi ni Minwoo na paano na daw ito. Aalis na siya sa Sweet Pink Angel Guild. Napasigaw ang doktor sa sinabi ni Minwoo. Tinanong niya kung anong guild ang kukuha sa kanya. Ayon kay Minwoo ay ang Sungwoon Guild. Hindi niya daw alam na malaki pala ang mga sweldo, benepisyo at bonus ng mga hunter na katulad niya sa ibang guild. Pero ang doktor daw ay niloko lang siya, pinagtrabaho ng libre at pinasali pa sa guild niyang Wordo ang pangalan. At ngayon daw ay idadahilan lang ang pagturo sa kanya ng buff skill para pagtrabahuin ulit. Tapusin na daw nila ito. Nagmakaawa ang doktor at tinanong si Minwoo kung ano ang kailangan niyang gawin para hindi umalis si Minwoo. Kahit katawan niya daw ay ibibigay niya. Pero sinabi ni Minwoo na hindi niya ito kailangan. Kung papayag daw ang doktor sa kondisyon niya, ay hindi siya aalis sa guild. Kailangan niyang lumaban sa mas malalaking digmaan pero hindi niya ito magagawa dahil sa liit ng guild nila. Pero ang pinakaunang kondisyon na gusto ni Minwoo ay palitan ang pangalan ng guild nila. Sumunod na gabi sa isang hotel, maraming mahalagang bisita ang dumating, ito ay pagtitipon ng mga hunters na galing sa iba't ibang guild. Ang nagsagawa ng pagtitipon na ito ay ang guild master ng Defiance Guild, si Hunter Minerva. Kausap niya ay isa rin mahalagang bisita, ang guild master ng Lapoin Guild, si Hunter Ella. Habang nag-uusap ang dalawa ay napansin ni Hunter Ella ang isang hunter na tinawag niya sa pangalang Muse. Pinagalitan niya ito dahil kumakain na naman ng marami. Kailangan niyang alagaan ang katawan niya dahil meron daw siyang photoshoot bukas. Ayon kay Hunter Minerva ay sana hinayaan niya na lang na kumain dahil hindi naman daw siya agad tataba. Pero ayon kay Hunter Ella ay kailangan niya maging strike 2 nang matalo niya daw si Valkyrie. Habang papalabas ang Muse ni Hunter Ella ay bigla siyang may nakasalubong at nabangga na lalaki. Humingi ang Muse ng paumanhin pero nang makita niya si Minwoo hindi na mawala ang tingin niya dito. Pumasok si Minwoo sa loob ng hall at napatingin ang mga bisita sa kanya. Tinanong ng doktor bakit hindi siya nakasuot ng suit. Kung gusto niya makipaghalubilo sa mga malalaking tao ay dapat alagaan niya ang kanyang imahe. At sa mundo ng mga hunter, kailangan niyang maitatag kung sino talaga siya. Biglang may tumawag sa doktor. Ito ay sila Hunter Ella at Minerva.
Nag-usap ang tatlo at sinabi ni Ella na mukhang seseryosohin na ni Dr. Kim Yoon-sun ang paghawak sa kanyang guild, pinalitan niya na din daw ang cute na pangalang Sweet Pink Angel. Ngayon ay Wilderness Guild na ito. Ayon sa doktor ay pinagbantaan siya ng hunter niya na aalis kung hindi papalitan ang pangalan. Sino daw ang tinutukoy niya? Ang parang gangster daw ba pero gwapong hunter na yon? Tanong ni Hunter Ella. Napansin ni Minerva si Minwoo at tinanong ang doktor kung saan daw niya nakuha ang gintong hunter na ito. Magkano daw ang binayad niya para sumali ang hunter na ito sa kanya? Wala daw siyang binayad pero siya daw ang natatanging pag-asa ng kanyang guild. Tinanong ni Minerva ang doktor kung ang dahilan ba na tinawagan siya nito ay dahil nandito siya. Tinanong ng doktor kung sino ang tinutukoy ni Minerva. Ang kanya daw dating asawa. Nagulat si Yoon-sun nang may humawak sa balikat niya. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang asawa. Si Minwoo naman ay naglilibot lang sa loob at iniisip ang mga sinabi ng doktor tungkol sa kanyang imahe. Hindi niya inaasahang makita si Reaper pero dahil sa nangyari noong isang gabi, ay napagdesisyonan niyang huwag munang pansinin si Reaper. Pero biglo may sumigaw sa totoong pangalan ni Reaper at narinig ito ni Minwoo. Ang lalaking ito ay tila inaaway si Reaper at sinasabi na nakalimutan daw ni Reaper ang kanilang pinag-usapan. Pero ayon kay Reaper ay hindi siya pumayag sa anumang kisindaan at isa pa, nabigyan niya na daw siya ng pera. Nagalit ang lalaki sa pinagsasabi ni Reaper. Akma niyang dadakmain si Reaper pero biglang nakaramdam siya ng nakakatakot na aura na parang galing sa isang demonic beast. Akala niya ay mamamatay na siya. Pinigilan ni Minwoo ang kanyang kamay bago pa ito makalapit kay Reaper. Hindi makapaniwala ang lalaki sa naramdaman. Tinanong ni Reaper si Minwoo kung ano daw ang ginagawa niya dito. Hindi daw ba siya pwedeng pumunta dito? Sagot ni Minwoo sa kanya. Nag-usap si Minwoo at Reaper pero nainis ang lalaki dahil parang hindi siya pinansin. Tinanong niya si Minwoo kung nobyo daw ba siya ni Reaper. Mukhang hindi naman, saang guild daw siya galing. Sinabi ni Minwoo na galing siyang Wilderness Guild. Natawa ang lalaki dahil isa lang pala siyang hunter sa hindi kilalang guild. Ininsulto niya din si Reaper dahil daw nakikipaghalubilo siya sa mga hunter na ito. Tinanong siya ni Minwoo kung saan namang guild siya galing. Ayon sa lalaki ay galing siya sa Guardian Guild. Ang Guardian Guild ay isa sa top 3 guild. Pero nabigla sila sa sinabi ni Minwoo. Akala niya daw ay galing sa Nebula Guild ang lalaki. Galing lang din pala siya sa hindi kilalang guild. Nagalit ang lalaki pero natawa lang si Reaper sa sinabi ni Minwoo. Nakakatawa daw dahil sinabi ni Minwoo na hindi kilala ang Guardian Guild. Isa sa top 3 guild sa Korea. Mas lalong nainis ang lalaki. Ang lakas ng loob ng isang hunter na galing sa walang kwentang guild. Nakita niya si Minerva, guildmaster ng Defiance Guild kaya nakaisip siya ng paraan. Nilapitan niya si Minerva at binati, pinuri din niya ang pagtitipon na ito. Pero sinabi niya na ang mga bisita dito ay sanay sa mga aksyon at kaya parang inaantok na ang mga tao. Paano daw kung magkaroon sila ng event match? Tinanong siya ni Minerva kung tinutukoy ba niya ang one-on-one friendly match. Tumutol naman si Hunter Ella dahil parang hindi angkop ito sa ganitong pagtitipon, at isa pa hindi daw nababagay na masira ang pangalan ng isang guild dahil lang sa isang friendly match. Sinabi ng lalaki na kung pumayag ang kabilang kampo ay siguro wala namang problema. Nagkasundo na daw sila ng kanyang makakalaban at pumayag sa friendly match na ito. Walang iba kung hindi si Hunter Baphomet. Interesante daw sagot ni Minerva, tamang-tama dahil naboboard na rin daw siya. Tinanong niya ang opinyon ng doktor na guildmaster ni Minwoo at ang dating asawa ng doktor na senior ng Guardian Guild. Pumayag naman ang dalawa. Nagpasalamat naman si Hunter Minerva kay Reaper sa paghanda sa venue na ito. Nag-aalala naman si Reaper kay Minwoo. Alam niyang magaling at malakas si Minwoo pero ang kaharap niya daw ay si Hunter Varg na sa tingin ni Reaper ay mas lamang sa skills kumpara kay Minwoo. Biglang nagsalita si Hunter Varg, mukhang mahirap daw ang posisyon niya ngayon. Nakiusap lang naman siya kay Hunter Minerva na maghanda para sa friendly match pero hindi niya inaasahang dadami ang manunood sa kanilang laban. Malungkot lang dahil tatapusin niya daw agad ang laban na ito. Madami pang sinasabi si Hunter Varg pero nainis na si Minwoo at sinabi na magsimula na sila. Kinainis ito ni Hunter Varg kaya agad na niyang inactivate ang kanyang skill. Tingnan daw nila kung gaano katagal mapapanatili ni Baphomet ang yabang niya. Inatake na agad ni Hunter Varg si Baphomet.
Bigla itong nawala. Napakabilis ni Hunter Varg. Mukhang ito ang pangunahing sandata ni Hunter Varg. Pero sa isip ni Minwoo, ang bilis ni Hunter Varg ay wala pa sa kalingkingan ni Hunter Griffin. Malayo pa daw ang lalakbayin ni Hunter Varg. At sa isang iglap ay nagulat ang lahat na nakasaksi sa laban na yon. Kahit ang doktor, si Hunter Ella, Minerva, at ang dating asawa ng doktor. Lalo na si Reaper. Tinitas ni Hunter Baphomet ang braso ni Hunter Varg na parang sangalang. Walang masabi ang mga taong nakasaksi. Napasigaw sa sakit si Hunter Varg pero ikinagalit ito ng dating asawa ng doktor. Bigla namang nakita ng doktor si team manager Ma Song-on na umaalis na. Patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga tao ang nangyaring laban pero biglang binati ni Hunter Minerva si Hunter Baphomet. Napakagaling daw ang pinakita niya. Nakakamanghang bilis at lakas ang pinakita niya. Ayon naman sa mga tao ay hindi pa nila nakita si Minerva na ganito ka-excited. Kinagulat din ng mga nakasaksi ang codename ni Minwoo. Codename Baphomet. Nilapitan naman ni Reaper si Minwoo at sinabi na titingnan daw niya ang kamay nito. Hindi daw napansin ni Minwoo na nasugatan siya. At isa pa hindi naman kailangan ni Reaper na gamutin ito agad. Ayon kay Reaper, kailangang gamutin ang lahat ng sugat kahit maliit lang dahil minsan ay ito ang nagdudulot ng problema lalo na sa kanilang mga hunter. Kailangang lagi silang handa dahil di nila alam kung kailan mangyayari ang mga trahedya na katulad ng The Great Shock. Habang nag-uusap ay nakatingin lang ang doktor sa kanila. Gusto niya ulit maging bata katulad nila. Lumapit ang doktor sa kanila. Ayon sa doktor ay napansin niyang nilagyan ni Minwoo ng buff ang kanyang kamay. Ito ang dahilan bakit nahuli niya si Hunter Varg. Hindi daw magawa ni Minwoo na i-activate ang buff sa buong katawan niya kaya pinili niyang i-focus ito sa kamay niya para mas mabilis. Pero hindi na daw kailangan sana na umabot pa doon. Sinabi ni Minwoo na ginawa niya lang yon dahil nakataya ang reputasyon ng guild nila. Natawa na lang ang doktor, ano naman daw ang reputasyon ng guild na katulad nila. Pero sa isip ng doktor ay napakagaling ng combat sense ni Minwoo. Naisip niya ang diskarteng yun base lamang sa instinct at hindi pa itinuro ito sa kanya. Dumating si Minerva at sumali din sa kanilang usapan. Ayon kay Minerva, para maging kilala ang guild nila ay kailangan ni Hunter Baphomet na mas lumakas pa. Ang pagkakaroon ng malakas na hunter na magre-representa sa isang guild ay mahalaga. Katulad ni Valkyrie ng Art Guild at Van Gogh ng Nebula Guild. Para mangyari daw ito ay kailangan ni Hunter Baphomet maging S-rank. Alam niya ang isang lugar na makakatulong para maging S-rank si Minwoo. Ang colony. Ano kaya ang lugar na colony at bakit biglang tumutol ang doktor sa mungkahi ni Hunter Minerva? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!